Wala kang ambag dito. Binitawan niya habang dumulas ang baso sa mesa at kumalansing sa sahig. May ngumiting pilit, may umiwas ng tingin, may tahimik na pumayag. Ramdam sa hangin ang paghatol, hindi kailangang isigaw para masaktan. Isang tingin lang, sapat na. Isang katahimikan, kasunduan na. Tingnan natin kung hanggang saan mo kayang manahimik bago mo amining hindi na ito pag-ibig, kundi pagyurak na tinanggap mo lang dahil mahal mo. Hindi pa sumisikat ang araw nang kumalansing ang lata ng alkansya sa mesa. Isa-isang binibilang ni Liza ang natitirang pera habang nakasabit sa balikat ang lumang bag na puno ng resibo. Sa labas, naririnig na ang yabag ng ama niya sa lupa. Tahimik pero tuloy-tuloy, parang sanay ng gumising na may pasan. Tumunog ang cellphone niya. Pangalan ni Mark ang lumitaw. At bago pa siya makasagot, alam na niya ang tono. Mabilis, may hinahabol, parang laging may mas mahalagang ginagawa kaysa sa usapang yon. 5 minutes lang ha? Sabi ni Mark, sabay-sabing may meeting siya. Tumango si Liza kahit hindi siya nakikita. Nagsalita tungkol sa pataba, sa kailangan nilang puhunan, sa maliit na kooperatibang pilit niyang binubuo. Sumagot si Mark ng putol-putol, may pagitan ng katahimikan na hindi niya pinupuno. Pagkababa ng tawag, iniwan ni Liza ang alkansya sa mesa at lumabas para tumulong sa bukid. Dala ang parehong tanong na hindi niya binibigkas. Kailan ba siya magiging sapat? Sa tuwing dadalaw siya sa bahay ng mga Villanueva, palaging plansado ang damit niya, maingat ang kilos, parang may inaapakang salamin. Malaki ang mesa, kumpleto ang pagkain, pero may distansyang hindi natatabunan ng pinggan at kubyertos. Nauupo siya sa gilid, nakikinig sa usapan tungkol sa negosyo na hindi niya saklaw. Kapag nagsasalita siya, may sagot naman, pero mabilis ding bumabalik ang usapan sa iba. Parang paalala, na bisita lang siya roon. Isang hapon, habang inaabot niya ang tasa ng tsa. Ngumiti si Evelyn at nagtanong ng mahinahon kung hanggang kailan pa raw niya tutulungan ang ama niya sa bukid. Hindi galit ang boses, hindi rin mapanlait, pero may diin ang bawat salita. Bakit hindi raw siya mag-focus kay Mark sa kinabukasan nilang dalawa? Naramdaman ni Liza ang init sa pisngi, ngumiti rin siya. At sumagot ng praktikal na paliwanag na parang proposal sa bangko. Tahimik si Ramon sa dulo ng mesa. Nakatingin sa kanya na parang may checklist sa isip, hindi umaabot ang tingin sa mga mata niya. Si Mark ang unang sumingit, pilit na tinatawa ang usapan. Intindihin mo na lang sila. Bulong niya sa tabi ni Liza. Parang yun na ang sagot sa lahat. Sinubukan ni Liza na ipaliwanag ang halaga ng lupa, ang hirap ng mga magsasaka, pero naputol yon ng usapang shipment at suppliers. Ramdam niyang may binabanggang pader ang bawat pangungusap niya. At kahit hindi siya sinasaway, malinaw na may hangganan ang pakikinig. Sa labas ng bahay bago sila umalis, napatingin si Liza sa mga ilaw na nakabukas sa sala. May pakiramdam siyang may kulang na naiwan, kahit dala niya ang sarili niya. Sumakay sila sa sasakyan. At sa unang kilometro, siya ang nagsalita. Tungkol sa plano, sa mga susunod na taon, sa ideyang balang araw, ay magiging pantay ang lahat. Tahimik si Mark, kamay niya ang hawak ni Liza, pero parang iba ang direksyong tinatakbuhan ng isip nito. Habang dumaraan ang mga poste ng ilaw, naramdaman ni Liza ang pagitan ng mga salita nila. Kapag huminto siya sa pagsasalita, walang pumapalit. May sandaling binitiwan ni Mark ang manibela para sagutin ang tawag. Mabilis, may pakiusap sa boses. Nang ibaba niya ang telepono, bumalik ang kamay niya sa manibela, hindi na sa kamay ni Liza. Pag-usapan natin yan sa tamang oras, sabi niya. Parang may itinatabing kahon na ayaw pang buksan. Pagdating nila sa kanto, bumaba si Liza na may dalang bag at mga tanong. Tumango si Mark, nagpaalam na parang may hinahabol na deadline. Habang naglalakad siya pauwi, ramdam niya ang bigat ng araw na parang paulit-ulit na eksena. Walang malaking away, walang malinaw na sugat,
pero may hapdi na hindi niya maipangalan. Sa likod ng bawat normal na galaw, may nakausling takot na baka hindi siya kasama sa susunod na plano kahit gaano pa niya gustuhin. Hindi na itinuloy ni Liza ang pagsuot ng damit na inilatag niya sa kama nang tumunog ang cellphone. Mensahe iyon mula kay Mark, maiksi at diretso. May family business event daw sa gabi at mas mabuti raw kung huwag na muna siyang sumama. Internal lang daw iyon. Walang paliwanag kung bakit biglang nagbago ang plano. Wala ring paumanhin. Nakaupo si Liza sa gilid ng kama, hawak ang tela at pinilit intindihin kung kailan pa siya naging external sa buhay ng taong sinasabing mahal siya. Sa hapagkainan ng mga Villanueva kinabukasan, naroon pa rin siya, kahit mas ramdam ang pagitan. Habang abala si Mark sa cellphone, narinig ni Liza ang boses ni Evelyn mula sa kusina, kausap ang isang kamag-anak. Hindi iyon bulong, sapat lang ang lakas para marinig. Sinabi nitong hindi praktikal ang pagmamahal kung wala namang maiaambag, na mahirap magtayo ng kinabukasan kung puro damdamin lang ang puhunan. Nanlalamig ang hawak ni Liza sa baso pero hindi siya kumilos. Alam niyang kapag tumingin siya, makikita sa mukha niya ang tama. Tahimik si Ramon sa mesa pero nang tumayo siya para umalis, tumigil sandali sa likod ni Liza. Hindi siya hinarap pero sapat na ang tono para maintindihan ang mensahe. May tamang lugar daw ang bawat isa at mas mabuting alam iyon. Nang maaga kaysa huli, tumango si Liza. Hindi dahil sang-ayon siya, kundi dahil iyon lang ang kaya niyang gawin sa sandaling iyon. Nang sumunod si Mark sa ama niya, hindi na siya lumingon. Kinabukasan, nasa bangko si Liza, dala ang makapal na folder ng papeles para sa maliit na loan ng kooperatiba. Pinaghandaan niya iyon ng ilang linggo, inaral ang bawat detalye, inayos ang projection. Nakangiti ang teller noong una, maayos ang usapan, hanggang dumating sa apelyido, Mendoza. Nagbago ang ekspresyon, naging formal ang tono, at matapos ang ilang minutong paghihintay, ibinalik sa kanya ang papeles na may kasamang paumanhin. Hindi raw pasok sa criteria. Walang paliwanag na sapat, walang opsyon. Lumabas si Liza ng bangko na parang may kulang sa hangin. Sa araw na dapat pipirmahan ang rehistro ng kooperatiba, maaga siyang dumating sa munisipyo. Nasa mesa na ang mga dokumento, hinihintay na lang ang isang pirma kay Mark na pumayag sanang tumulong bilang witness. Lumipas ang 1 oras, 2-3. Tinawagan niya si Mark. Una ay hindi sinagot, sumunod ay nagring lang. Unti-unting umuuwi ang ibang tao. Naiwan si Liza na nakatitig sa papel na parang unti-unting nabubura ang pangalan nila roon. Bandang hapon, dumating ang mensahe ni Mark. Paumanhin, may biglang usapan daw sa bahay, hindi siya makakarating. Nang magkita sila kinagabihan, pagod ang mukha niya, parang galing sa mahabang laban. Doon niya inamin na kinausap siya ng ama niya tungkol sa kung paano raw tinitingnan ng ibang negosyante ang relasyon nila. Kahihiyan daw iyon, hindi lang para sa pamilya, kundi sa negosyo. Hindi sumigaw si Liza, hindi rin siya umiyak agad. Nakinig siya, tinatanong ang sarili kung kailan pa naging kahihiyan ang pinanggalingan niya. Umuwi si Liza sa bukid ng gabi na, bit-bit ang pagod na hindi lang sa katawan. Nakita siya ni Mang Isko sa may pintuan. Tinanong kung kumain na siya. Tumango si Liza, kahit hindi totoo, at dumiretso sa silid. Doon lang siya napaupo sa sahig, hinayaan ng luha na tumulo ng tahimik. Hindi siya nagsumbong sa ama niya, hindi niya binanggit ang mga salitang narinig niya, ang mga pintong unti-unting nagsasara. Sa labas, tahimik ang bukid. Pareho pa rin ang anyo, pero iba na ang pakiramdam. Alam ni Liza na may nawala na, hindi pera, hindi oportunidad, kundi ang tiwala na pantay silang dalawa. At kahit pilit niyang pinapakalma ang sarili, malinaw sa dibdib niya na ito pa lang ang simula ng pagbayad, isang bayad na siya lang ang gumagawa. Hindi na nagtanong si Liza nang sabihin ni Mark na kailangan niyang bumiyahe para sa negosyo.
Nakita na niya ang maliit na maleta sa may pinto. Maayos ang tiklop ng mga damit. Parang handang-handa na bago pa man nila na pag-usapan. May listahan si Mark sa cellphone. May oras ng alis, may meeting na binanggit, at may tono ang boses na hindi nag-aanyaya ng follow-up. Tinulungan pa siya ni Liza sa pag-abot ng jacket, kahit may parte sa loob niya na gustong magtanong kung bakit bigla, kung bakit parang minamadali ang paglayo. Sa bahay ng mga Villanueva, hindi negosyo ang unang inilatag sa mesa. Diretso ang ama ni Mark, walang paligoy. Parang kontratang matagal nang hinintay pirmahan. Sinabi niyang may hangganan ang kayang tiisin ng pamilya para sa isang relasyon na hindi raw tugma sa direksyong tinatahak nila. Idinagdag ni Evelyn na hindi naman nila ipinagbabawal ang pagmamahal, pero may kapalitang pagpili. Tahimik si Mark, nakatingin sa mga dokumentong inilapag sa harap niya. Ramdam ang bigat ng salitang pagpili na hindi niya akalaing darating ng ganito kabilis. Ipinaliwanag ni Ramon ang mga numero, ang implikasyon sa negosyo, ang posisyon ni Mark sa hinaharap. May kondisyon ng mana, malinaw at malamig-big ang mga linya sa papel. Kapalit ng distansya kay Liza, mananatili ang suporta, ang tiwala, ang pintong bukas sa mundo na kinalakhan niya. Walang sigawan, walang emosyonal na pananakot, pero sapat ang katahimikan sa pagitan ng bawat pangungusap para maintindihan ni Mark na ito na ang desisyon na hinihintay nila. Kinuha niya ang ballpen, pinirmahan ang papel na parang simpleng transaksyon, kahit alam niyang may taong unti-unting nabubura sa likod ng tinta. Bumalik si Mark na may ngiting pilit, parang galing sa mahabang biyahe kahit isang gabi lang siyang nawala. Hinarap niya si Liza na may bitbit na salitang pinag-isipan, inayos at pinili. Sinabi niyang kailangan lang daw nila ng konting space, panahon para mag-isip, para ayusin ang mga bagay. Hindi raw ito hiwalayan, hindi raw ito katapusan. Pinakinggan siya ni Liza, sinusubukang basahin ang pagitan ng mga salita. Hinahanap ang dating katiyakan na wala na roon. Habang nagsasalita si Mark, nakatingin siya sa ibang direksyon, parang may iniwasang mata. Sinabi niyang magulo lang ang lahat, na kailangan niyang ayusin ang trabaho, ang pamilya, ang sarili. Tumango si Liza, piniling maniwala, dahil iyon ang mas madali kaysa sa pagtanggap ng mas masakit na paliwanag. Hindi niya tinanong kung gaano katagal ang space, kung ano ang mga tuntunin, dahil umaasa siyang babalik ang mga sagot kapag handa na si Mark. Sa likod ng katahimikan ni Liza, abala na ang pamilya ni Mark sa pag-ayos ng mga susunod na hakbang. Tinawagan ni Evelyn ang isang kakilala, nagtanong tungkol sa mga posibleng kapartner na masakma raw sa mundo nila. Inatasan ni Ramon si Carla na ihanda ang mga legal na detalye, ang pagputol ng anumang koneksyon na maaaring magdulot ng komplikasyon. Hindi binanggit ang pangalan ni Liza ng direkta, pero malinaw sa bawat utos kung sino ang tinutukoy. Isa siyang variable na kailangang tanggalin para gumaan ang daloy ng plano. Samantala, naghihintay si Liza. Sinusukat niya ang mga araw sa pagitan ng mga mensahe ni Mark. Binibilang ang oras na hindi siya tinatawagan. Kapag may dumarating na update, maikli lang, praktikal, walang lambing. Pinanghahawakan niya ang ideya ng space na parang pahinga lang ito. Pansamantala, may dulo. Hindi niya alam na sa bawat araw ng paghihintay, may desisyong pinapatatag sa likod ng mga pader na hindi niya naaabot. Ginamit ang katahimikan bilang kasunduan kahit hindi siya pumayag. Sa bawat hindi niya pagtatanong, may sagot na ina-assume ng iba. Sa bawat pagtango niya, may hakbang na sinusulong nang wala siya. Hindi pa niya nararamdaman ang buong bigat ng nangyayari, pero may kakaibang lamig sa hangin sa tuwing nagbubukas siya ng pinto. Parang may puwang na iniwang bukas para sa isang pagkawala na paparating pa lang. Isinara ni Ramon ang pinto ng conference room nang hindi tinitingnan ang nasa loob. Makapal ang salamin, sapat para hindi marinig mula sa labas ang pag-uusap.
Sapat din para maramdaman na hindi ito pulong na bukas sa opinyon. Nakaupo si Evelyn sa dulo ng mesa. Maayos ang postura, hawak ang tablet na parang listahan ng mga bagay na dapat ayusin. Si Carla ang huling pumasok. May daladalang folder. Alam na agad kung anong klase ng usapan ito kahit wala pang nagsasalita. Hindi sinayang ni Ramon ang oras. Sinabi niyang may problema silang kailangang resolbahin at hindi raw iyon tungkol sa numero o suppliers. Tumigil siya sandali. Saka binanggit ang pangalan ni Liza na parang item sa agenda. Tinawag niya itong temporary problem. Isang bagay na kailangang ayusin bago pa ito lumaki at makasira ng mas mahalaga. Walang nag-react agad, hindi dahil sang-ayon lahat, kundi dahil sanay na silang makinig muna bago magsalita. Idinugtong ni Ramon na may mas bagay kay Mark, hindi lang bilang kapareha, kundi bilang bahagi ng mas malaking plano. May mga pamilyang naghihintay ng tamang koneksyon, may mga negosyo na nangangailangan ng tamang mukha. Hindi niya binanggit ang kahirapan ni Liza, hindi na kailangan. Sapat na ang katahimikan sa mesa para ipaalala kung anong mundo ang ginagalawan nila. Si Mark, nakaupo sa gilid, hindi sumingit, hindi rin umangal. Habang pinag-uusapan ang posibleng pagputol ng relasyon, tumango si Mark ng bahagya. Hindi siya nagsalita, hindi rin siya tumingin sa kahit sino. Para siyang taong pumirma na sa isip, hinihintay na lang ang formalidad. Nakita ni Carla ang galaw na yon at napailing sa loob-loob niya, pero hindi siya umimik. Alam niyang hindi ito ang unang beses na may isang desisyong ginagawa para kay Mark nang hindi niya lubos na pinipili. Kinuha ni Evelyn ang cellphone na niya at mabilis na nag-type, parang sanay na sa ganitong papel. Hindi siya nagtanong kung ano ang sasabihin ni Mark kay Liza. Siya ang nagdesisyon. Isang maikling mensahe ang ipinadala niya. Eksaktong mga salitang dapat gamitin. Malambot. Hindi direktang hiwalayan. May espasyo para sa pag-asa, pero walang pangako. Siniguro niyang walang mababakas na pagsisinungaling. Puro kalahating katotohanan lang. Nakatanggap si Mark ng notification, binasa at hindi na tumingin muli. Si Carla naman ang inatasan sa praktikal na bahagi. Ihanda raw ang legal exit kung sakaling maghabol si Liza, kung sakaling may kontratang hahabulin o pangalan na gustong ipaglaban. Walang emosyon ang utos. Parang paghahanda lang sa bagyo na maaaring dumaan o hindi. Binuksan ni Carla ang folder, sinimulang ilista ang mga dapat i-secure, ang mga butas na kailangang isara. Sa isip niya, mas maayos sana kung mas maaga itong ginawa. Pero huli na, para sa ganoong opinyon, habang nagpapatuloy ang pulong, wala ni isang beses na binanggit kung ano ang mararamdaman ni Liza. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil hindi iyon kasama sa computation. Para sa kanila, malinaw ang timeline. Tapusin ang gusot bago pa ito maging hadlang. Ang relasyon ay isa lang variable at tulad ng iba, maaari itong alisin. Ang mahalaga, manatiling buo ang istruktura na matagal nilang binuo. Sa labas ng silid, abala ang opisina, walang ideya sa kung anong napagpasyahan sa loob. May mga empleyadong naglalakad, may mga tawag na sinasagot. Normal ang galaw ng mundo. Sa loob, natapos ang pulong ng walang boto, walang sigawan, walang drama. Tumayo si Ramon na parang may natapos lang na gawain at sumunod ang iba. Paglabas ni Mark ng gusali, tumingin siya sa cellphone. Muling binasa ang mensahe ni Evelyn na parang script na kailangan niyang sundin. Sa kabilang dulo ng araw, naghihintay si Liza ng susunod na mensahe, ng paliwanag, ng kahit anong senyales na pansamantala lang ang lahat. Hindi niya alam na sa loob ng kwartong iyon, tapos na ang usapan bago pa man siya magtanong. At habang iniisip niya kung paano aayusin ang mga bagay, malinaw sa mga nakakaalam ng buong larawan, ang desisyon ay ginawa na at ang katahimikan ang nagsilbing huling pirma. May kaluskos sa gate
Nang dumating si Mark na may bitbit na supot ng pagkain, parang walang nangyari. Parang hindi siya nawala ng ilang araw na walang malinaw na paliwanag. Ngumiti siya agad. Hindi malaki, hindi rin buo, pero sapat para magmukhang normal ang pagdating niya. Inilapag niya ang supot sa mesa at nagsimulang magkwento tungkol sa traffic, sa in-order niyang ulam na paborito raw ni Liza. Aayusin natin, sabi niya habang inaayos ang mga plato, parang usapang praktikal lang ang lahat. Tumango si Liza, hinayaan ang sarili na sumabay sa galaw. Kahit may parte sa dibdib niya na nananatiling nakaabang. Kinabukasan, maaga silang umalis papunta sa bukid. May dala si Liza na notebook na puno ng plano, maliit na expansion ng kooperatiba, dagdag na tanim, kaunting puhunan para sa susunod na anihan. Habang naglalakad sila sa pagitan ng mga tanim, nagsasalita siya ng tuloy-tuloy. Tinutukoy ang mga posibilidad na parang malinaw na kasama si Mark sa bawat hakbang. Nakikinig si Mark, paminsan-minsang tumatango. Nagbibigay ng maiikling sagot na sapat para magpatuloy ang usapan. Sa bawat pagbanggit ni Liza ng tayo, hindi siya sumasalungat. Huminto si Mark sandali para sagutin ang tawag. Lumayo ng ilang hakbang, nakatalikod. Nakita ni Liza ang pagkakunot ng noo niya, ang mahinang boses na hindi niya marinig. Nang bumalik si Mark, binalikan niya ang usapan na parang walang putol. Tinanong kung magkano ang kailangan para sa susunod na hakbang. Sinagot ni Liza ang tanong. Mas mabilis ngayon. Parang ayaw niyang magkaroon ng espasyo para sa alinlangan. Sa isip niya, ang presensya ni Mark doon ay patunay na hindi pa tapos ang lahat. Sa hapon, nadatnan sila ni Mang Isko sa may kamalig. Tahimik niyang pinakinggan ang plano ni Liza. Tumango sa mga detalyeng praktikal. Pero nang mapatingin siya kay Mark, may bahagyang pag-aalinlangan sa mga mata niya. Pagkatapos umalis ni Mark para mag-park ng sasakyan, lumapit si Mang Isko sa anak niya at nagsalita ng mahina. Sinabi niyang mabuti ang magplano, pero mas mabuti raw ang maghanda sa kahit anong mangyari. Hindi yon sermon, hindi rin babala, kundi paalala mula sa taong matagal nang natutong huwag umasa sa iisang ani. Nang gabi ring iyon, habang nag-aayos sila ng mga papel sa mesa, muling nagbukas si Mark ng usapan. Sinabi niyang ipapakilala ulit si Liza sa pamilya sa tamang panahon kapag mas maayos na raw ang lahat. Hindi niya tinukoy kung kailan, hindi rin niya ipinaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng maayos. Ngumiti si Liza at sinabing naiintindihan niya, kahit hindi malinaw kung ano ang iniintindi niya. Sa labas, naririnig ang mga kuliglig. Pareho ang tunog gaya ng dati, pero iba ang bigat ng gabi. Sa mga sumunod na araw, naging parang ritual ang presensya ni Mark. Dumadalaw siya, tumutulong sa maliit na gawain, nakikisabay sa hapunan. Palagi siyang may ka-text, may tawag na kailangang sagutin sa labas, pero bumabalik din agad na parang walang istorbo. Pinipili ni Liza na huwag pansinin ang pagitan ng mga kilos, ang pag-iwas sa mga tanong na masyadong diretsyo. Mas madaling maniwala sa katahimikang yon kaysa harapin ang posibilidad na pansamantala lang ang lahat. Sa bawat gabing magkasama sila, may sandaling tahimik na pareho silang gising, nakatingin sa kisame o sa dilim. Walang nagtatanong, walang umaamin, pero may mga salitang hindi sinasabi na mas mabigat kaysa sa anumang argumento. Ang katahimikan ay parang hiniram na kapayapaan, maingat, marupok, at may takdang oras. At kahit pilit na pinapaniwala ni Liza ang sarili na umuusad sila, ramdam ng sino mang makakakita na ang balanse ay pansamantala lang at anumang sandali, maaaring bawiin ang katahimikang yon na parang utang na kailangang singilin. Nakahawak pa si Liza sa sobre nang isara niya ang pinto ng maliit na opisina sa bayan. May pangalan niya sa harap, may pirma ng HR manager, may petsang malinaw. Trabaho sa syudad, may sweldo na sapat para magpaikot ng buhay na hindi laging nakasandal
sa ani. Sa loob ng opisina, naroon ang aircon at ang pangakong hindi na niya kailangang magbilang ng barya tuwing gabi. Sa labas, hinihintay siya ng alikabok ng kalsada at ng bukid na hindi marunong mangako, pero pamilyar ang bawat hakbang. Tinupi niya ang sobre at ipinasok sa bag, hindi bilang plano, kundi bilang paalala ng pinili niyang hindi kunin. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng amoy ng lupa at ng mga kahong. May label para sa susunod na tanim. Binuksan niya ang notebook, binilang ang natitirang ipon at isa-isang inilista ang gastos na kailangan para sa kooperatiba. May kaunting puwang pa sa numero kung magiging maayos ang susunod na linggo, kung may dadating na order, kung hindi papalya ang panahon. Hindi siya tumigil sa pagkukwenta kahit na nanginginig ang kamay niya. Mas madali ang numero kaysa sa tanong kung sino ang sasalo kapag nagkamali siya. Sa isip niya, nandoon si Mark. Hindi malinaw, pero sapat para umasa. Kinagabihan, dumating si Mark na may bitbit na bag at tahimik na mukha. Hindi na siya nagpaligoy. Sinabi niyang kailangan niyang umuwi sa bahay ng magulang para mag-isip. Hindi raw ito pag-alis. Hindi rin raw desisyon. Kailangan lang daw niya ng linaw. Tumango si Liza. Tinanong kung kailan siya babalik. At tinanggap ang sagot na walang petsa. Hinatid niya si Mark sa gate. Nakita ang anino nitong lumalayo. At pinilit manatiling tuwid ang balikat. Pagbalik niya sa loob, nakalatag pa rin ang mga papel sa mesa. May kontrata roon para sa kooperatiba. Mahaba, puno ng kondisyon, at may isang linya na malinaw ang ibig sabihin. Personal na pananagutan. Kapag pumalya, siya ang haharap sa lahat. Binasa niya ang bawat pahina, tinandaan ang bawat detalye, at sa dulo, huminga ng malalim bago pumirma. Walang pumigil, walang nagtanong kung sigurado ba siya. Sa sandaling iyon, sapat na ang desisyon. Sa mga sumunod na araw, pinili ni Liza ang paghihintay. Hindi niya tinawagan si Mark. Hindi siya nagpadala ng mensahe na may bahid ng pakiusap. Kapag may balita, maikli lang at praktikal, parang status report na walang emosyon. Sa halip, ibinuhos niya ang oras sa kooperatiba. Nakipag-usap sa mga magsasaka, nag-ayos ng schedule, naghanap ng murang supplier. Ang bawat kilos ay parang pagsasabi sa sarili na kaya niya itong dalhin, kahit mag-isa. Isang hapon, dumating si Mang Isko at nakita ang kontrata sa mesa. Hindi siya nagalit, hindi rin siya ngumiti. Tinapik lang niya ang papel at tinanong kung handa ba si Liza sa ibig sabihin nito. Sumagot si Liza ng oo na walang kasiguruhan, pero may paninindigan. Tumango ang ama niya. Parang alam na ang desisyong yon ay hindi na mababawi. Sa katahimikan nilang dalawa, may pagkakaunawa na hindi na kailangan pang ipaliwanag. Tuwing gabi, binubuksan ni Liza ang cellphone, tinitingnan kung may mensahe si Mark at ibinabalik sa mesa kapag wala. Hindi na siya nagtatanong kung tama ba ang ginawa niya. Mas mahalaga ang pagpapatuloy. Sa bawat pirma, bawat bayad, bawat pangakong binitiwan sa mga kasama sa kooperatiba, mas tumitibay ang tali na siya mismo ang nagbuhol. Alam niyang kapag dumating ang pagkakamali, hindi niya iyon maituturo sa iba. Sa huli, nakatayo siya sa bukid habang lumulubog ang araw. Pinagmamasdan ang mga tanim na umaasa sa panahon at tiyaga. Walang musika, walang seremonya, pero malinaw ang pakiramdam. Ang mga pinili niya, ang trabaho na tinanggihan, ang ipon na ibinuhos, ang katahimikang hinayaan, ay iisa ang direksyon. At kahit hindi pa dumarating ang bagsak, alam ni Liza na ang desisyong yun ang magbubuklod sa kanya sa susunod na mangyayari, mabuti man o masakit, dahil pinili niya itong buuin gamit ang sariling pangalan. Hindi umandar ang susi sa gate ng gabing iyon. Ilang beses itong tinapik ni Liza sa palad. Hinihintay ang tunog ng sasakyang pamilyar na karaniwang sumusulpot bago siya tuluyang pumasok. Ang ilaw sa labas ay bukas pa rin, gaya ng palagi niyang ginagawa kapag alam niyang may uuwi. Lumipas ang ilang minuto na nakatayo lang siya roon,
Hanggang sa tumunog ang cellphone niya. Isang tawag. Walang pangalan na lumitaw. Pero alam na niya kung kanino galing. Hindi humingi ng paumanhin si Mark. Diretso niyang sinabi na hindi na siya uuwi. Hindi ngayong gabi. At baka hindi na rin sa mga susunod. Mahina ang boses. Parang pagod. Pero buo ang desisyon. Sinabi niyang ito raw ang mas makakabuti. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat. Walang paliwanag kung bakit. Walang laban sa pagitan ng mga salita. Parang matagal nang isinara ang usapan bago pa man ito sinimulan. Sinubukan ni Liza na magtanong, hindi para makipagtalo, kundi para maintindihan kung saan siya lulugar. Pero sa bawat tanong, may katahimikang sumasagot. Hindi siya sinigawan, hindi rin siya tinanggihan ng direkta. Mas masakit ang kawalan ng paliwanag. Nang ibaba ang tawag, nanatili siyang hawak ang cellphone, nakatingin sa madilim na daan na parang may hinihintay pang sasakyan na hindi na darating. Kinabukasan, hindi pa siya nakakabangon. Nang pumasok ang balita sa baryo, may nagpadala ng screenshot, may nagbulong sa tindahan, may nagtanong ng kunwaring inosente. Engaged daw si Mark sa isang babae, anak ng pamilyang may koneksyon sa negosyo. May litrato pa sa isang event na hindi niya kailanman napasukan. Hindi iyon chismis na mahirap paniwalaan. Malinaw ang ngiti, malinaw ang singsing. Umupo si Liza sa gilid ng kama, hindi umiiyak. Parang may nawala lang na bigat sa dibdib na pinalitan ng mas mabigat na katotohanan. Hindi pa man humuhupa ang balita. Tumunog ulit ang cellphone niya. Bangko. Maayos ang tono. Propesyonal. Pero malinaw ang pakay. Singilin daw ang loan na walang kasiguruhan. May mga deadline na hindi na maaaring ipagpaliban. Ipinaliwanag ni Liza ang sitwasyon, ang inaasahang suporta, ang planong hindi natuloy. Nakinig ang kausap, pero sa dulo, numero lang ang mahalaga. Ibinalik niya ang tawag na parang may malamig na bato sa lalamunan. Lumabas siya papunta sa bukid para huminga, pero doon niya nadatnan si Mang Isko na nakaupo sa gilid ng taniman. Nakayuko ang ama niya, hawak ang sombrero, hindi gumagalaw. May narinig daw siyang usapan sa baryo, may nagbanggit ng pangalan ni Mark, ng engagement, ng hiwalayan. Hindi nagtanong si Mang Isko kung totoo. Sapat na ang luha na pumatak sa lupa para maintindihan ni Liza na narinig na niya ang lahat. Lumapit siya, pero hindi niya alam kung anong salita ang dapat unahin. Hindi sumigaw si Mang Isko, hindi rin siya nanumbat. Umiyak lang siya roon. Tahimik. Parang isang ngani na sinira ng bagyo ng walang babala. Pinisil ni Liza ang balikat ng ama niya. Ramdam ang bigat na hindi niya kayang buhatin para sa dalawa. Sa sandaling iyon, mas malinaw pa sa sikat ng araw ang pakiramdam ng pagkatalo. Hindi dahil iniwan siya, kundi dahil iniwan siyang mag-isa sa gitna ng mga obligasyong pinili nilang buuin ng magkasama. Sa mga sumunod na oras, sunod-sunod ang tawag at mensahe, pero wala ni isa mula kay Mark. May nag-aalok ng simpatiya, may nag-uusisa, may tahimik lang na nakatingin kapag nagkakasalubong sila sa daan. Ang kooperatiba na inasahan niyang sabay nilang haharapin ay biglang naging responsibilidad na siya lang ang may pangalan sa papel. Ang mga pangakong binuo sa mga gabi ng katahimikan ay tila natunaw sa isang anunsyo at isang tawag sa telepono. Nang lumubog ang araw, bumalik si Liza sa bahay na mas tahimik kaysa dati. Inayos niya ang mesa, itinabi ang mga papeles, at naupo sa harap ng kontratang siya lang ang pumirma. Wala nang kamay na hahawak sa kanya kapag mabigat ang desisyon. Wala nang boses na magsasabing kaya natin. Naiwan siya na may utang na hindi lang pera, tiwalang wasak sa harap ng buong baryo, at isang kwentong siya lang ang kailangang tapusin. Walang kampihan, walang sasalo, at walang kasiguruhan kung paano babangon mula sa pagkakabagsak na yon. May umuugong na tunog ng makina sa gilid ng bukid, habang pilit inaandar ni Liza ang lumang water pump. Ayaw mag-start agad. Kailangang ulit-ulitin ang hila.
Parang ayaw ding sumunod ang mga bagay sa gusto niya. Tumalsik ang tubig sa lupa. Nabasa ang tsinelas niya, pero hindi siya umatras. Pinanood niya ang daloy ng tubig na pumapasok sa pilapil. Ginagawa ang dapat gawin ng katawan kahit ang isip niya ay nasa ibang lugar. Sa mga sandaling iyon, trabaho lang ang kaya niyang sundan. Hindi damdamin, hindi tanong. Ganito ang lumipas ang mga linggo. Gigising siya, papasok sa bukid, magbibilang ng ani, makikipag-usap sa mga magsasaka na parang normal lang ang lahat. Minsan may kausap siya, pero hindi niya maalala ang buong usapan pagtalikod niya. May mga araw na mali ang bilang niya sa ledger, may araw na nalilimutan niyang kumain. Kapag may nagtatanong kung okay lang siya, tumatango siya ng mabilis, sapat para matapos ang usapan. Si Mang Isko ay naging mas tahimik kaysa dati. Kung noon ay may maiikling payo siya tungkol sa pagtitiyaga o panahon, ngayon ay puro tango at buntong hininga na lang. Hindi niya binabanggit ang pangalan ni Mark. Hindi rin niya tinatanong kung may balita. Ang katahimikan niya ay hindi pag-iwas, kundi paggalang sa sugat na alam niyang sariwa pa. Sa hapagkainan, sabay silang kumakain, pareho ang galaw. Pero may pagitan na hindi napupuno ng kahit anong kwento. Sa baryo, nagbago ang mga tingin. Hindi lantaran ng tawa, hindi rin diretso ang tanong. Pero ramdam ni Liza ang bigat sa bawat pagdaan niya. May mga bulong sa likod. May biglang titigil na usapan kapag papalapit siya. May isang tindera na nagsabi ng sayang na parang biro, pero may tama. Hindi siya umiwas. Dumiretso lang siya sa paglakad. Piniling huwag patunayan ang kahit ano. Tinawagan siya ng isang kaibigan isang hapon. Sunod-sunod ang missed calls. Hindi niya sinagot. Alam niya ang laman ng usapan. Kumusta? Anong nangyari? Kaya mo ba? Mas madali ang magbilang ng sako ng palay kaysa sumagot ng tanong na wala siyang sagot. Inubos niya ang oras sa trabaho. Nag-overtime kahit walang bayad. Naglinis ng bodega na matagal nang hindi nagagamit. Kapag pagod ang katawan, mas tahimik ang isip. Isang umaga, may dumating na sobre na may tatak ng bangko. Binuksan niya ito sa tabi ng mesa. Nakatayo. Parang ayaw maupo. Unang notice ng loan default. Maayos ang sulat, malinaw ang petsa, diretso ang hinihingi. Binasa niya ang papel ng paulit-ulit, hindi dahil hindi niya naiintindihan, kundi dahil wala siyang maramdaman. Walang kaba. Walang takot, parang papel lang talaga. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa, tinabihan ng ibang dokumento, at nagpatuloy sa gawain. Sa mga gabing tahimik ang bukid, nauupo si Liza sa gilid ng kama, hawak ang lumang cellphone ni Mark. Hindi niya ito binubuksan para magbasa ng lumang mensahe. Sapat na ang bigat nito sa palad. Minsan pinapatay niya ang ilaw, minsan hindi. Parang sinusubukan kung may magbabago sa pakiramdam. Alam niyang wala nang tatawag, pero hindi niya pa kayang itabi ang telepono sa drawer. Para sa kanya, iyon ang huling bagay na hindi pa tuluyang umaalis. May mga sandaling may naiisip siyang tanong kung saan siya nagkulang, kung anong parte ang hindi niya nakita. Pero mabilis niya itong pinapatay sa pamamagitan ng kilos. Tatayo siya, maghuhugas ng plato kahit malinis na, mag-aayos ng papel na nakaayos na. Hindi ito pag-iwas, ito ang paraan niya para manatiling buo sa araw-araw. Sa gabi lang lumalabas ang bigat, at kahit doon, kontrolado, tahimik. Habang patuloy ang mga araw na magkakahawig ang itsura, may kakaibang pakiramdam na unti-unting bumabalot kay Liza. Hindi pa galit, hindi rin lungkot na malinaw. Isang kawalan ng direksyon. Parang naliligaw kahit kabisado ang daan. Ginagawa niya ang lahat ng dapat gawin pero walang pakiramdam ng pag-usad. At sa gitna ng pagkalito at katahimikan, malinaw lang ang isang bagay. Hindi pa siya bumabagsak pero wala rin siyang kinakapitan. Isang pagitan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigawan o luha. May mahinang kaluskos ng mga upuan sa likod ng maliit na function room habang nagsisimula ang agri-supply meeting. May mga tarp na nakapaskil,
May kape sa gilid at mga boses na sabay-sabay naghahalo sa hangin. Nasa gitna si Liza, hawak ang ballpen at listahan ng suppliers, nakikinig kahit pagod ang mata. Nang tumayo ang isang babaeng may maikling buhok at diretso ang tindig para magpakilala, napalingon siya. Nabanggit ang dating trabaho sa Villanueva Foods at sa isang iglap, parang may kumalansing sa loob ng dibdib ni Liza. Nagkatinginan sila sa break, nagpalitan ng maikling tango. Lumapit ang babae at nagpakilalang nena, boses na sanay magsalita ng malinaw kahit walang mikropono. Kayo yung may kooperatiba sa kabila, di ba? Tanong niya, sabay tingin sa listahan ni Liza. Hindi pa umaabot sa kumpisalang usapan, pero may pakiramdam ng pagkakakilala. Parang 2 taong pareho ang binibitbit na bigat. Nag-alok si Nena ng kape at doon nagsimulang dahan-dahang magbukas ang mga salita. Ikinuwento ni Nena kung paano sa loob ng Villanueva Foods may mga kontratang mukhang patas sa papel pero may maliliit na letra na sumasakal sa magsasaka. May presyo na hindi gumagalaw kahit tumaas ang gastos. May penalty na agad-agad kapag nahuli ng isang araw. Hindi siya galit magsalita. Mas parang naglalatag lang ng ebidensya sa mesa. Ang kita, laging nasa taas. Sabi niya, ang risk, nasa baba. Tahimik si Liza habang nakikinig. Nararamdaman ang unti-unting pag-ikot ng mga alaala na dati walang koneksyon. Biglang pumasok sa isip niya ang mga tanong ni Evelyn. Ang paulit-ulit na interes sa lupa, sa lawak ng taniman, sa ani kada taon. Noon, inisip ni Liza na pakialam lang iyon na may halong paghusga. Ngayon, may bagong hugis ang mga tanong na yon. Hindi pala usisa, kundi paghahanap. Hindi pala maliit na usapan, kundi bahagi ng mas malawak na pagmamapa ng posibilidad. Parang may mga pirasong puzzle na matagal nang hawak, ngayon lang niya sinubukang idugtong. Habang naglalakad sila palabas ng venue, may pahabol si Nena. Sinabi niyang may mga loan na kinuha noon ang kumpanya gamit ang pangalan ni Mark bilang garantor. Kahit hindi ito lantaran. Hindi raw personal ang intensyon, negosyo lang, pero malinaw ang epekto. Napahinto si Liza, parang may humilas sa paa niya. Ang pangalan ni Mark, ginamit bilang susi para sa pondo na tatapal sa lumang utang. Isang detalye na hindi niya kailanman narinig mula sa taong yon. Naramdaman niyang lumamig ang palad niya, hindi sa takot, kundi sa linaw. Umuwi si Liza na may bag na mas mabigat kaysa umaga. Binuksan niya ang mga lumang mensahe sa isip, ang mga panahong minamadali ang tawag, ang biglang biyahe, ang space na walang hangganan. Hindi niya binasa ang cellphone. Sa halip, binuksan niya ang mga dokumentong matagal nang nakatabi. May mga petsa na nagtutugma, may mga pangalang paulit-ulit lumilitaw. Hindi pa buo ang larawan, pero sapat na ang mga guhit para makita ang direksyon. Sa hapagkainan, napatingin si Mang Isko sa kanya. Napansing mas tahimik siya kaysa dati. Hindi siya nagtanong at hindi rin nagsalita si Liza. Sa halip inayos niya ang mga papel sa isang folder. Tinandaan ang mga dapat balikan. Hindi pa siya galit. Hindi rin siya naghahanap ng sisingilin. May proseso lang na nagsisimulang gumalaw sa loob niya. Isang pag-unawa na hindi dumarating bilang pagsabog, kundi bilang maingat na pagbibilang. Habang lumalalim ang gabi, malinaw ang isang bagay na unti-unting humuhubog. Ang pag-iwan sa kanya ay hindi lang personal na desisyon na nagkataong masakit. May mga interes na gumalaw. May mga benepisyong kailangang masecure at may katahimikang ginamit bilang pahintulot. Hindi pala kahinaan ang pagiging tahimik niya noon. Ginawa siyang collateral sa isang planong hindi siya inimbitahan. At habang nagre-rewind ang mga eksena sa isip niya, may kakaibang tibay na pumalit sa pagkalito. Hindi pa paghihiganti, hindi pa aksyon, kundi ang malinaw na kaalaman na ang kwento ay mas malaki kaysa sa iniwan sa kanya. At oras na para intindihin ang buong larawan bago siya muling gumalaw. Tinanggap ni Liza si Nena
sa maliit na opisina ng kooperatiba na amoy papel at kape na matagal nang iniinit. Walang seremonya, walang kontratang enggrande, isang mesa lang, 2 upuan, at isang listahan ng gawain na mas mahaba kaysa sa kakayahan nilang tapusin sa isang linggo. Hindi ko maipapangako ang sahod sa oras, sabi ni Liza. Diretso ang tingin, walang paligoy. Tumango si Nena, parang sanay na sa ganitong simula. Ayusin muna natin ang galaw, sagot niya. Sabay bukas ng laptop na may mga template na handa na, kahit wala pang kasiguruhan ng bukas. Kinabukasan, naglakad si Liza sa mga taniman na dati dinadaanan lang niya para magbilang ng ani. Ngayon, humihinto siya sa bawat grupo ng magsasaka. Hindi dala ang alok, kundi tanong. Nakikinig siya sa hinaing tungkol sa presyo, sa pagkaantala ng bayad, sa kontratang may maliliit na letra. Hindi siya sumasabat, hindi rin nangako ng solusyon. Minsan, sapat na ang may nakikinig para gumaan ang dibdib ng kausap at iyon ang pinanghawakan niya sa mga unang araw. Sa bahay, isa-isang nawawala ang mga gamit na may alaala. Ang lumang relo na regalo noon, ang maliit na speaker na pinagsaluhan nila sa mahabang biyahe, ang ekstrang laptop na pinangarap niyang gamitin sa accounting. Dinala niya ang mga yon sa pawn shop na hindi niya kabisado. Tinanggap ang halagang mas mababa kaysa sa alaala. Hindi siya tumingin pabalik habang lumalabas. Diretso ang lakad. Hawak ang resibo na parang tiket lang para makatawid sa susunod na linggo. Sa gabi, binayaran niya ang unang deadline ng utang, walang selebrasyon, walang ginhawa, isang hakbang lang para hindi tuluyang matumba. Sa bawat transaksyon, maingat niyang iniiwasan ang apelyidong matagal nang may bigat. Hindi dahil takot siya, kundi dahil ayaw niyang mabuksan ang pintong matagal nang nagsara. Kapag may nagtatanong kung may koneksyon ba siya roon, sinasagot niya ng simple. Kooperatiba sila, lokal, diretso sa magsasaka, walang dagdag, walang paliwanag. Mas malinaw ang galaw kapag walang aninong sumusunod. Sumali si Liza sa mga seminar na dati iniiwasan niya dahil sa hiya. Mga silid na puno ng jargon, ng presentasyon na mabilis magsalita. Umupo siya sa likod, nag-notes, nagtatanong kapag kailangan kahit nanginginig ang boses. Sa mga bidding, nag-submit siya ng papeles na hindi perpekto. May kulang, may mali. Pero may malinaw na intensyon. May tumanggi, may nagtaas ng kilay, may nagsabing balik na lang sa susunod. Tinanggap niya ang lahat na parang bahagi ng ruta, hindi personal na hatol. Sa opisina, naging maingay ang katahimikan. Si Nena ang naglatag ng proseso. Inventory, schedule, risk. Hindi sila nagplano ng tagumpay. Nagplano sila ng pag-iwas sa pagkakamali. Kapag may hindi gumana, binabago nila. Hindi sinisisi. Minsan, nagkakatinginan sila sa dulo ng araw. Parehong pagod. Parehong walang katiyakan. Pero may pakiramdam na umuusad ang oras sa tamang direksyon. Hindi umabot sa inspirasyon ang mga kilos ni Liza. Walang sandaling tumayo siya sa gitna ng bukid para magsalita tungkol sa pag-asa. Ang meron lang ay umaga na kailangan gumising, listahang kailangang tapusin, tawag na kailangang sagutin. Kapag napapagod siya, humihinto sandali, uminom ng tubig at bumabalik. Hindi dahil may nakikita siyang liwanag, kundi dahil mas madilim ang tumigil. May mga gabing tahimik pa rin ang bahay at ang bigat ay naroon pa rin sa sulok. Pero sa umaga, may papel na kailangang pirmahan. May tao na umaasa sa susunod na hakbang. Sa pagitan ng pagod at pangamba, natutunan ni Liza ang isang galaw na hindi umaasa sa lakas ng loob. Gumagalaw siya dahil kailangan, dahil wala nang ibang pagpipilian. At sa bawat maliit na hakbang na yon, unti-unting nabubuo ang isang anyo ng tibay na hindi nangangailangan ng sigurado. Sapat na ang tuloy-tuloy. May pumasok na email na may subject line na pamilyar at ayaw sana niyang buksan. Proposal. Villanueva Foods.
Nakaupo si Liza sa opisina ng kooperatiba. Nakapalibot ang mga papel na may marka ng pagod, mga rebisyon, correction fluid, at petsang paulit-ulit binabago. Hindi niya agad binuksan ang attachment. Tinawag niya muna si Nena. Tahimik na ipinakita ang sender at pareho silang huminga ng sabay. Parang may sabayang pa siyang kailangang gawin bago pa magsalita. Sa boardroom ng Villanueva Foods, mas maliwanag ang ilaw kaysa sa naaalala niya. Malinis ang mesa, maayos ang upuan, pero ramdam ang bigat ng katahimikan bago siya pumasok. Naroon si Mark sa dulo, nakatayo. Hawak ang tablet, nakatingin sa bintana na parang hindi sigurado kung saan dapat humarap. Nang pumasok si Liza, nagkatinginan sila sandali. Walang yakap, walang tanong, walang pilit na ngiti. Umupo siya sa tapat ng mesa na parang bisitang hindi na kailangang patunayan ang dahilan ng pagdating. Si Carla ang unang nagsalita, diretso sa datos. Ipinakita niya ang mga graph ng pababang kita, ang tumataas na gastos, ang mga kontratang hindi na gumagana sa kasalukuyang merkado. Tahimik si Ramon sa gitna, nakatingin sa screen na parang unang beses niyang kinukwestiyon ang sarili niyang mga desisyon. Walang paliwanag tungkol sa nakaraan, walang paghingi ng paumanhin. Ang mga numero ang nagsalita para sa lahat. Nang dumating ang oras ni Liza, hindi siya tumayo. Inilatag niya ang mga papel sa mesa, isa-isa, maayos, walang dramang galaw. Sinabi niyang handa ang Mendoza Agro Collective na maging supplier, pero malinaw ang mga kondisyon. Full transparency sa kontrata. Malinaw ang daloy ng bayad at patas na presyo para sa magsasaka. Walang maliit na letra, walang lusot. Hindi siya nagtaas ng boses, hindi rin siya nagbanta. Ang tono niya ay parang nagtatakda lang ng hangganan na matagal nang dapat itinakda. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Si Mark ay tumingin kay Ramon, parang naghihintay ng senyas. Si Ramon naman ay hindi agad nagsalita. Pinisil niya ang gilid ng mesa, mabagal ang paghinga. Walang humingi ng tawad, walang nagsabing nagkamali sila. Sa halip, pumayag sila dahil kailangan nila ang supply, ang kredibilidad, ang sistema na si Liza ang nagdala. Ang desisyon ay praktikal, pero ang bigat nito ay personal. Habang pinipirmahan ang initial agreement, naramdaman ni Liza ang kakaibang pagbabago sa hangin. Hindi ito tagumpay na may palakpak, mas parang paglipat ng timbang mula sa isang paa patungo sa kabila. Unang beses niyang naramdaman na hindi siya nakaupo roon bilang tinanggihan, kundi bilang kapantay. Ang mesa ay pareho pa rin, ang mga mukha ay pamilyar, pero ang posisyon ay nagbago. Pagkatapos ng pulong, nagkita ang tingin ni Liza at Mark sa hallway. Walang sinabi si Mark, parang may gustong sabihin pero pinili ang katahimikan. Tumango lang si Liza, sapat para kilalanin ang presensya, hindi para buksan ang nakaraan. Lumabas siya ng gusali na hindi nagmamadali. Huminga ng malalim sa hangin na tila mas magaan kaysa dati. Sa sasakyan, binuksan niya ang folder at tiningnan ang mga kondisyon na napagkasunduan. Walang pabor, walang espesyal na trato. Eksakto lang, naramdaman niyang hindi niya kinailangan magpakumbaba o magtaas ng sarili para marating ang puntong iyon. Ang lakas ay nasa pagiging malinaw, hindi sa paghihiganti. Sa likod ng isip niya, alam niyang may kapalit ang bawat kasunduan at hindi pa tapos ang kwento. Pagbalik sa opisina ng kooperatiba, sinalubong siya ni Nena na may tanong sa mata. Kaya ba? Tanong nito. Diretso. Tumango si Liza. Inilapag ang folder sa mesa. Kaya, pero maingat. Wala silang ipinagdiwang. Bumalik sila agad sa trabaho, sa detalye, sa implementasyon. Ang tagumpay ay hindi pa bunga, pero ang direksyon ay malinaw. Sa gabing iyon, habang pinapahinga ang mga papel, naisip ni Liza ang bigat ng araw. Hindi na siya nasa posisyong humihingi. Siya na ang hinihingan. Sa mesa ng negosasyon, unang beses niyang naramdaman na pantay ang timbang. Hindi dahil may utang na nabayaran,
kundi dahil ang halaga niya ay malinaw na nakasaad at hindi na kayang baliwalain. May bahagyang pagkaantala sa unang bayad, sabi ng email. 1 araw lang daw dahil may internal adjustment. Tinanggap iyon ni Liza ng walang reklamo, ini-forward kay Nena at ipinagpatuloy ang trabaho. Pero nang maulit ang pagkaantala, sa susunod na linggo, may kasamang paliwanag na mas mahaba ngunit mas malabo. Napahinto siya sa pagbasa. May galaw na hindi tugma sa mga numerong napag-usapan at ang tono ng mga mensahe ay parang humihingi ng pasensya pero hindi nagmamadali. Sa opisina, binuksan ni Nena ang spreadsheet at pinantay ang mga petsa. Tahimik ang silid, tanging tunog ng keyboard ang maririnig. Hindi ito tugma, sabi niya sa huli. Hindi nagtataas ng boses. May mga invoice na nasa sistema pero walang pumapasok na pondo. May mga lusot na paliwanag na paulit-ulit ang anyo. Hindi pa ito ebidensya ng panlilinlang, pero sapat para magtanong. Nagkatinginan sila ni Liza, pareho ang iniisip, pareho ring nag-iingat. Ilang araw pa, dumating ang dokumentong hindi dapat makarating sa kanila. Isang loan application na may pangalan ng kooperatiba bilang reference. Hindi opisyal, hindi ipinapaalam. Si Nena ang unang nakakita at hindi niya agad sinabi. Tinapos muna niya ang pagbabasa. Sinigurong tama ang nakita. Ginamit ang pangalan natin, sabi niya nang ipakita kay Liza ang papel. Hindi iyon haka-haka. Malinaw ang logo, malinaw ang lagda ng opisyal na hindi nila kilala. Sa sandaling iyon, bumigat ang hangin sa pagitan nila. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa mga magsasaka. May hindi raw dumarating na bayad. May naririnig na ginagamit ang kooperatiba sa mga utang. Isang hapon, tinawag ni Liza ang pulong sa bodega. Dumating ang mga miyembro na may mga mukha ng pagod at galit. May mga tanong na hindi na kayang ipagpaliban. Tumayo siya sa harap. Hindi naghanda ng speech. Hindi rin nagtago. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon, ang mga pagkaantala, ang natuklasan nilang dokumento. Hindi sapat ang paliwanag para sa ilan. May sumigaw, may umiling, may nagsabing pareho lang daw ang lahat kapag pera na ang usapan. Narinig ni Liza ang salitang ipinagkanulo at parang may dumaan na hangin sa dibdib niya. Sinubukan niyang sagutin ang bawat tanong, isa-isa. Kahit pa ang ilan ay mas akusasyon kaysa tanong. Hindi siya nagtaas ng boses, pero ramdam ang pagod sa bawat paliwanag. Isa-isang tumayo ang ilang miyembro. Hindi sila nagpaalam. Kinuha lang nila ang mga gamit at naglakad palabas. Ang tunog ng hakbang sa sahig ay parang bilang ng pagkawala. Naiwan ang ilan na tahimik, may mga matang puno ng pag-aalinlangan. Sa gilid ng pulong, naroon si Mark. Nakaupo, nakatingin sa mesa, hindi nagsasalita. Hindi siya umapila. Hindi rin siya nagtanggol. Muling wala siyang pinapanigan. At ang katahimikan niya ay mas mabigat kaysa anumang argumento. Pagkatapos ng pulong, nanatili si Liza sa bodega. Tinulungan niya ang mga natira na ayusin ang mga papel, pinakinggan ang mga tanong na mas mahinahon. Nang umalis ang huli, bumalik siya sa opisina at naupo sa harap ng parehong mesa na minsang pinagdausan ng mga pangarap. Doon niya inilatag ang mga dokumento, mga email, invoice, at ang loan application na hindi nila pinirmahan. Hindi siya umiyak. Mas abala ang isip sa pag-aayos ng ebidensya kaysa sa pagproseso ng sakit. Kinagabihan, dumating si Mark sa opisina. Tahimik pa rin. Tumingin siya sa mga papel, huminga ng malalim at walang sinabi. Hindi siya tinanong ni Liza kung bakit. Hindi rin siya hinawakan para humingi ng paliwanag. May sandaling magkatapat sila sa iisang mesa. Ang mesa na minsang simbolo ng pagkakapantay. Ngayon, may pagitan na hindi na kayang tawirin ng katahimikan. Nang mag-isa na siya, inayos ni Liza ang mga folder ayon sa petsa at uri. May malinaw ng kwento ang mga papel. Isang daloy na hindi aksidente. Ang pagkahulog niya sa parehong mesa
ay mas mabigat ngayon. Pero iba ang pakiramdam. Hindi na siya bumagsak ng walang hawak. May dala na siyang ebidensya at kasama nito ang malinaw na direksyon kung saan dadalhin ang susunod na hakbang. Ang aftershock ay hindi lang pagyanig. Ito ang senyales na may lalabas na katotohanan at handa na siyang harapin ang susunod na alon. May mahinang tunog ng stapler habang pinagdudugtong ni Liza ang huling set ng dokumento. Nasa maliit na conference room siya ng bangko. Walang camera, walang press. Tanging ilang opisyal at 2 kinatawan ng major buyers ang naroon. Inilatag niya ang buong talaan, mga kontrata, email, invoice at loan papers, hindi para mag-ingay, kundi para linawin ang galaw. Walang dramatikong paliwanag, hinayaan niyang ang papel ang magsalita. Sa bawat pahinang binubuklat, unti-unting nagiging malinaw kung paano nagamit ang mga pangalan at kung saan napunta ang mga desisyon. Tahimik ang reaksyon ng mga nakikinig, pero ramdam ang bigat ng pag-unawa. May nagtanong tungkol sa proseso, may humingi ng kumpirmasyon sa PETSA, at may nagbanggit ng compliance. Sinagot ni Liza ang lahat ng diretsyo, walang paligoy, walang emosyonal na pangungusap. Hindi niya binanggit ang sakit, hindi rin niya hinabol ang simpatiya. Ang gusto lang niya ay maibalik ang tama sa lugar na matagal nang nailihis. Sa loob ng mga susunod na linggo, gumalaw ang mga mekanismong hindi kailanman dumaan sa bukid. May memo, may audit, may pagbabago sa pirmahan. Unti-unting tinanggal ang kapangyarihan ni Ramon, hindi sa pamamagitan ng eskandalo, kundi sa pamamagitan ng proseso. Nanatili ang apelyido sa mga papel, pero wala na ang kontrol na minsang nagdikta ng lahat. Ang mga desisyon ay napunta sa komite, sa sistema, sa mga numerong hindi marunong umidolo ng pangalan. Isang hapon, pumasok si Mark sa opisina ng kooperatiba. Wala siyang dala kundi isang folder at isang maingat na tono. Hindi niya binanggit ang nakaraan. Dumiretso siya sa alok. Handa raw siyang magtrabaho. Hindi bilang nobyo, hindi bilang tagapagmana, kundi bilang empleyado na susunod sa proseso. Nakinig si Liza nang hindi nagbabago ang ekspresyon. Pinakinggan niya ang mga detalye, ang mga oras, ang tungkulin, ang sahod. Tumanggi siya ng maayos. Walang galit sa boses, walang paliwanag na kailangang ipagtanggol. Isang simpleng hindi na malinaw ang hangganan. Tumango si Mark, parang inaasahan, at umalis ng walang pagtatalo. Naiwan si Liza sa mesa na minsang pinagtambalan ng katahimikan at pangako. Ngayon, malinaw ang puwang at malinaw ang pasya. Dumating ang araw ng pirmahan para sa natitirang assets ng Villanueva Foods. Hindi ito pag-angkin. Ito ay pagbili sa presyong patas, ayon sa valuation at payo ng mga eksperto. Naroon ang mga kinatawan. May mga papeles na maayos ang pagkakaayos at may oras na sinusunod. Nang ipasa sa kanya ang panulat, saglit siyang huminto. Hindi dahil sa alinlangan, kundi dahil sa bigat ng sandaling iyon. Pinirmahan niya ang kontrata na parang pangkaraniwang transaksyon, walang palakpak, walang seremonya. Sa labas ng gusali, umihip ang hangin na parang kapareho lang ng dati. Walang musika, walang montage ng tagumpay. Bumalik siya sa opisina at inabutan si Nena na may listahan ng susunod na hakbang, inventory, integration, timeline. Nag-usap sila tungkol sa praktikal na bagay, tungkol sa tao, tungkol sa mga kailangang ayusin sa lupa. Walang binanggit na hustisya, walang nagsabing panalo. Kinagabihan, naupo si Liza sa harap ng mesa at inayos ang mga kontrata sa iisang folder. Pinagmasdan niya ang pirma niya sa ibaba ng pahina, ang tinta na tuyo na. Hindi niya tinimbang kung tama ba o mali. Mas mahalaga kung malinaw at responsable. Sa loob niya, may tanong na hindi niya sinagot. Kung ito ba ay pagbawi o simpleng pag-ayos ng balanse. Hindi niya hinabol ang sagot. Hinayaan niya itong manatili. Sa huling sandali, isinara niya ang folder at tumayo. Sa bukid, may mga tanim na kailangan pa ring diligan kinabukasan.
Ang mundo ay hindi huminto para magbigay ng moral na buod. Umalis si Liza na dala ang tahimik na kaalaman na ang kahulugan ay hindi laging ipinapaliwanag. Minsan, ito ay ipinapakita sa paraan ng pagpirma, ng pagtanggi at ng pagpili kung saan ilalagay ang bigat ng pangalan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Pero hindi dito nagtatapos ang mga kwentong may kurot sa puso. Kung nakarelate ka, nasaktan o natauhan, i-like mo na ito, i-share sa mga kaibigan, at mag-comment ng inyong opinyon. Gusto naming marinig ang saloobin mo. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng pagmamahalan, pighati at pag-asa. Dito lang sa Minsan sa Isang Pag-ibig, Pinoy Love Stories.